Napag-usapan natin ang patungkol naman sa pagtalo nitong si Hinata sa isang Evil Dragon Spawn, kung saan katulad ng ginawa ni Granbell ang ginawa niya, one-hit disintegration sa kanyang kalaban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nung nag-disintegrate na yung Evil Dragon Spawn ay nagsalita ito. Parang humihingi ito ng tulong kay Hinata. Maaari daw na ito ay remnants ng consciousness nitong si Reiner. Pero at this point ay wala ng kanyang human essence. Kaya imposible na mailigtas pa siya. Kasalanan naman talaga nitong si Reiner kung ano nangyari sa kanya. Pero mabait pa rin talaga itong si Hinata. Sinabihan pa niya ng paalam itong si Reiner dito. Maraming dahilan itong si Hinata para hindi patawarin itong si Reiner. Alam niyang hindi niya ito mapapatawad sa mga ginawa nito sa kanya. Pero para kay Hinata ay gusto niya pa rin na at least ay maging mapayapa itong si Reiner sa pagkamatay niya. Ngayon ay confirmed na itong victory nitong si Hinata dahil na-annihilate niya na ang Evil Dragon Spawn na kanyang kalaban. Binati naman siya nitong si Granbell at pinalakpakan siya nito. Sabi ni Granbell ay magaling daw itong ginawa nitong si Hinata. Kaya nag-reply itong si Hinata sa kanya na kaya niya lang naman daw nagawa yun dahil daw sa sword na ibinigay sa kanya nitong si Master Granbell. Ibabalik sana nitong si Hinata kay Granbell itong espada pero pinigilan siya nitong si Granbell dito kasi sabi ni Granbell ay kay Hinata na daw yon. Patay na daw kasi siya ngayon at ang body daw ngayon na kanyang ginagamit ay isa lamang fake. Ito daw ay perfect reproduction lang na created from memories. Ang lalaki daw na nakapag-inherit ng soul ng kanyang master ay nakapag-create ng extraordinary na powers. Then ngumiti itong si Granbell. Sumang-ayon naman itong si Hinata dito kasi naisip nga ni Hinata na hindi lang basta resurrection from the dead ang nagawa nitong si Masayuki, kundi nagawa niyang maisamon ang mga champions sa kanilang pinakamalakas na forms. Although may limitation pa rin itong power na ito. Yung mga merong relationship lang daw kay Masayuki o kay Rudra ang pwede niyang maisamon. Pero actually, hindi pa rin sure about doon. Kasi meron din daw possibility na makapagsamon itong si Masayuki ng kahit na sino na hindi naman related sa kanila. Kaya napaka-overpowered talaga. Tsaka ngayon, hindi naman nila alam kung gaano pa karami ang kayang maisamon nitong si Masayuki at the same time, gamit nga itong powers na ito. Sa sobrang overpowered nitong ability ni Masayuki, what if magawa niya maisamon ang creator of the universe itself, na si Valdenava. Hindi naman siya part ng story, pero naisingit ko lang. Anyways, balik tayo dito sa may continuation. Nagsalita itong si Hinata. Sabi niya, in the end daw, hindi daw siya naging isang hero, at hindi na daw siya magiging isang hero, kasi ang kanyang qualifying factor daw para maging isang hero siya naipasa niya na kay Chloe. Kaya unfortunately, hindi na daw siya mag-a-awaken. Kasi kung mababalikan natin sa mga volumes na hindi natin nagawa ng videos, ibinigay ni Hinata ang kanyang hero's egg kay Chloe. At ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas ni Chloe sa mga volumes na yon. Kaya ngayon, wala ng hero's egg itong si Hinata. At ito ang dahilan kung bakit alam niya na hindi na siya mag-a-awaken at hindi niya maaabot ang expectation sa kanya nitong kanyang master na si Granbell. Pero kahit na alam niya na madidisappoint itong si Granbell sa kanya, wala nang pakialam itong si Hinata. Kumbaga, nagpapakatotoo na lang siya. Kaya tumawa itong si Granbell sa kanya. Sabi ni Granbell, naniniwala daw siya na may iba pang dahilan kung bakit siya inisamon dito nitong kanyang master na si Rudra. Naalala daw niya nung nasa may promised land na siya, hindi niya daw nai-entrust ang kanyang will kay Hinata. Kaya pinagalitan daw siya ni Maria. Nung sinabi ito nitong si Granbell, na-realize na agad nitong si Hinata kung ano ba mangyayari. Ipinasa pala nitong si Granbell ang kanyang qualification bilang isang hero papunta sa kanya para finally makapag-awaken na siya dito. Ipinasa niya ito kay Hinata kasabay ng pagbigay niya ng sword dito kanina. Ngayon nakaramdam itong si Hinata ng pagpasok sa kanya ng napakalakas na power. Then nagsalita itong si Granbell. Sabi niya dito na daw natatapos ang role niya. Ipinapaubayan niya na daw ang the rest sa mga kamay nitong si Hinata. Nagbaw itong si Hinata dito at nag-reply siya sa kanyang master. Sabi ni Hinata ma-rest assured daw ito dahil gagawin niya daw ang pinakang best niya. Tumango naman si Granbell dito
tapos tumalikod na siya kay Hinata na para bang tapos na talaga ang role niya. Tapos tumabi sa kanya itong si Damrada at kinausap naman itong si Damrada itong si Granbell. Tinanong ni Damrada sa kanya kung naisatisfy daw ba nitong si Granbell ang kanyang mga naging regrets. Sabi naman ni Granbell, oo daw. Nakita niya rin daw itong si Damrada na nagko-complain kay Rudra kanina. Mukhang naisatisfy na rin daw nitong si Damrada ang mga naging regrets niya. Nagreply naman itong si Damrada sa kanya na oo rin daw. And as usual, hindi daw nakinig itong si Rudra sa kanya. Mukhang in good terms naman itong dalawang to. Kasi mukhang ganun naman talaga sila dati. Okay naman itong sila Granbell at Rudra. Kaya okay rin sila nitong si Damrada. Itong si Granbell nga kasi disciple nitong si Rudra dati. Then nung tapos na si Granbell sa kanyang training kay Rudra, sa Western Nations na siya tumira. Ang goal ni Granbell ang i-unite ang Western Nations at bumalik in service kay Rudra. That way, iisa na talaga ang humanity. Pero eventually, nakaranas din ng hardships itong si Granbell sa pag-deal sa mga monsters. At for some reason, naging totoo ang tagisan ng West at ng East na dapat palabas lang naman talaga. Kunwari lang talaga ang tagisan nitong dalawang side na ito. Pero naging totoo nga ang kanilang tunggalian. Kaya sa mga earlier volumes, nakita natin na nagpaplastikan itong sila Granbell at Damrada dati. Pero ngayon, wala na yung plastikan na yon dahil wala na naman silang dalawa ng mga territories na inaalagaan. Just like in the old days, friends na uli silang dalawa. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.